Ang mga aralin sa video na ito ay una, mga elementong panlingwistika at gamit ng wika sa akda. Ikalawa, mga pangunahing elementong panlingwistika. Ikatlo, karagdagang kaalaman ukol sa aralin. Dumako na tayo sa unang bahagi ng aralin na ito, ang mga elementong panlingwistika at gamit ng wika sa akda. Unang bilang, pormal na gamit ng wika. Sapagkat ang mga unang paksa ng panitika noong panahon ng mga Kastila ay panrelihiyon, mapupuna na seryoso at pormal ang gamit ng wika sa mga pasyon, ibong Adarna at Florante at Laura. Didaktik o waring palaging nangangaral ang estilo ng manunulat. Ikalawang bilang, simbolong nakapaloob. Nakatuon ang mga akda sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa kabutihang loob at pananampalataya sa Diyos. Anumang pagsubok ni na Don Juan ay malalampasan at ang kasamaan ay di magtatagumpay at matatalo ng kabutihan. Ikatlong bilang, atake sa wika. Ang paggamit ng wika noong ika-17 at ika-18 siglo ay lubhang iba sa kasalukuyan. Marami sa mga salitang Tagalog noon ang hindi na ginagamit o madalang ng marinig sa kasalukuyan. Ganun pa man, kaya pa ring unawain ng mga mambabasa sa ngayon ang mensahe ng akda sa pamamagitan ng pagsusuri sa konteksto. Sa ikalawang bahagi ng video na ito, narito pa ang mga pangunahing elementong panglingwistika. Unang bilang, ponolohiya o phonology, tumutukoy sa sistema ng tunog ng isang wika, kasama ang patakaran kung paano pinagsasama-sama ang mga tunog upang makabuo ng mga salita. Ikalawang bilang, morpolohiya o morphology. Pag-aaral ito ng mga morpema, ang pinakamaliit na unit ng kahulugan sa wika. Halimbawa, ang salitang mga bilang pangmaramihan, sunod masaya na nagsasaad ng emosyon. Ikatlong bilang, syntax. Ito ay ang pag-aaral ng mga patakaran at istruktura ng mga pangungusap. Dito tinutukoy kung paano ang mga salita ay pinagsasama-sama upang makabuo ng makabuluhang pangungusap. Ika-4 na bilang, semantika o semantics. Nag-aaral ito ng kahulugan ng mga salita at pangungusap. Tinutukoy nito kung paano ang mga salita ay nagdadala ng tiyak na kahulugan at kung paano nagbabago ang kahulugan ng mga ito sa iba't ibang konteksto. Ikalimang bilang, pragmatika o pragmatics. Tinutukoy nito ang konteksto ng paggamit ng wika, kasama na ang mga sitwasyon at mga layunin ng mga nagsasalita. Dito tinitingnan ang impluwensya ng konteksto sa pagkakaunawa sa mensahe. Ika-6 na bilang, diksyon. Tumutukoy sa mga tiyak na salita o estilo ng pananalita na ginagamit ng isang tao o manunulat na maaaring magpahayag ng tono, damdamin o karakter. Iyong napakinggan ang mga elementong panglingwistika. Dumako tayo sa huling bahagi ng video na ito, ang karagdagang kaalaman ukol sa aralin. Ang elementong panglingwistika ay tumutukoy sa mga aspeto ng wika na naglalarawan kung paano ginagamit ang mga salita, istruktura ng pangungusap
at iba pang bahagi ng wika upang makapaghatid ng mensahe at makabuo ng kahulugan. Ang mga elementong ito ay maaaring sumaklaw sa iba't ibang antas mula sa mga tunog o phonetics, morphema o morpheme, syntax hanggang semantika o semantics, at pragmatika o pragmatics. Sa kabuuan, ang elementong panglingwistika ay nagbibigay diin sa mahalagang papel ng wika bilang daluyan ng komunikasyon at nag-aambag sa pagbuo ng kahulugan sa iba't ibang anyo ng diskurso, sa pagsusuri ng mga tekstong pampanitikan o iba pang uri ng akda. Ang pag-unawa sa elementong panglingwistika ay mahalaga sa pag-unawa sa mensahe ng may akda at sa konteksto ng kanilang sinulat. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.